Mga kapuso, nasunog ang isang 10-wheeler sa bahagi ng North Luzon Expressway sa Giginto, Bulacan. Yung mga pasko yun, pumutok na, yung battery yun. Bukod sa makapal na apoy at usok, may narinig pang mahihinang pagsabog mula po sa truck. Agad na rumisponde ang Bureau of Fire Protection ng BFP. Naapula ang apoy pasado alas 9 ng umaga. Ligtas ang truck driver at walang naiulat na nasaktan o nadamay. Pero nagdulot yan ng bahagyang pagbigat sa daloy ng trapiko. Patuloy ang investigasyon sa mitya na sunog. Inirekomenda ng National Prosecution Service ng Department of Justice na kasuhan sina Senador Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Dahil po yan sa umunoy sabwatan kaugnay ng flood control scandal. Nakatutok si Joseph Moro. Pinakakasuhan na sina Senador Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan ng plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials. Inirekomenda yan ng National Prosecution Service ng Department of Justice o DOJ. Damay rin ang mga taga-DPWH sa sina Bong Dinglasan, Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Kaugnay ito ng ilang maanumalyang flood control project. Lumabas umano sa investigasyon ng DOJ na may sabwatan ang mga nasabing opisyal ng gobyerno. Dineputize o inatasan dati ng ombudsman na imbestigahan ang ilang mga umano'y maanumalyang flood control project. The DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows. Lumabas sa investigasyon ng DOJ ang umano'y kalakaran na 30% na kickback sa mga flood control project batay sa mga testimonya ng mga insider o umano'y kasabwat sa proyekto. Kabilang sa mga nagpatunay sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH District Engineer Gerardo Polencia at Henry Alcantara. Dineklara na silang state witness kaya ligtas na sa kaso. Their direct personal knowledge was found vital to unraveling the bid rigging scheme, maintaining their discharge from prosecution in exchange for their continuous vital testimonies. Hindi na rin pinakakasuhan si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na pumanaw noong Disyembre. Isa sa ilalim ng Ombudsman sa sarili nitong review ang mga rekomendasyon ng National Prosecution Service at pagkatapos pa lamang noon malalaman kung isasampa ang kaso sa Sandigan Bayan. The possible outcomes of the office's independent evaluation include affirming the findings of the Department of Justice, amending the resolution, or reversing the findings altogether. Kakausapin daw muna ni Estrada ang kanyang mga abogado. Anong plano mo ngayon? I'll have to talk to my lawyers. Are there pressure na mag-move ka sa kabila? Asan? May ganun bang... So heavy. Hiningan pa namin ng reaksyon sina Bonoan at iba pang pinakakasuhan. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Nadagdagan pa ang bilang ng minorya, pero kapos pa rin para maagaw ang liderato ng Senado. Nananatiling Senate President si Alan Peter Cayetano, kahit may mga kinausap anyang majority senator para bumaliktad. Nakatutok live si Ma'am Gonzales. Ma'am? Mel, natapos nga ang sesyon dito sa Senado na walang palitan ng liderato. Pero ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, merong umanong mga tinakot para bumaliktad. Sa kabila ng ani ay mga sumusubok na buwagin ang Senate majority, lumipas ang sesyon ng Senado na walang kudeta at nananatiling Senate President si Alan Peter Cayetano. Sabi ni Cayetano, may mga kinausap umanong senador para bumaliktad pero hindi niya pinangalanan kung sino ang kumausap. There were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot, intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, part of the enticement is that may term extension and then yun nga regional senate. Okay pa lahat, sabi yung walang bibigay pero grabe ang pressure. At saka talagang
pinag-aaway. Dagdag ni Cayetano, prioridad ng mayorya ngayon na mapunan ang committee chairmanships at makonvene ang impeachment court. We all agreed naman na in accordance with the Constitution and the rules of the Senate, dalawa ang priority parate, di ba? Organization of the Senate. And so the committees naman na hindi controversial na pwede na naming basahin. And then to go to straight to refer the articles of impeachment to the Committee on Rules, which will report out right away, and then mag-convene na yung impeachment court. So that's the plan. Bagaman walang palitan ng liderato, nagpahayag sina Senador Mig Zubiri at JV Ejercito na sasama na sila sa minorya. Noong nagbotohan para sa Senate President noong nakaraang Lunes, nag-abstain sina Zubiri at Ejercito. Sinabi ni Ejercito na inalok siya noon maging Senate Majority Leader kung sasama siya sa grupo ni Cayetano. I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence. I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. Sa ngayon, may 13 miyembro ang mayorya, habang 11 ang minorya na pinamumunuan ni Senador Tito Soto. Absent sa sesyon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kanya-kanyang pulong ang Senate Majority at Minority Groups kanina. Nagkaroon din ng fellowship lunch si Cayetano kasama ang ilang religious leaders. What I do not know is if this is the beginning of my journey as the Senate President or if this is a despedida. Yesterday, someone sent me that the shortest serving Senate President served for 13 days. No? So hindi ko alam kung matatalo ko yung 13 days o kung 7-8 days lang po tayo. But Sabi ni Cayetano, tanggap niya kung palitan siya bilang Senate President. Pero hindi siya magbibitiw sa pwesto dahil sa nangyaring putukan sa Senado. doon sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. Dedesisyonan pa ng mayorya kung sususpendihin si Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca gaya ng utos ng Ombudsman. Kanina nasa Senado pa si Aplasca. Pinalitan naman si Senate Secretary Dong Mendoza matapos nitong magbitiw sa pwesto. Si Attorney Jose Luis Montales ang bagong Senate Secretary na tatayo ring Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Dating City Administrator ng Taguig City, si Montales. Mel, kanina meron ding mga pinalitan ng mga committee chairmanship. Kabilang dun sa malalaking komite na napalitan ng chairman, ang committees on health, national defense, basic education, pati na rin public services. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Hindi kumbinsido si Pangulong Bongbong Marcos na inatake ang Senado gaya ng iginigiit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dismayado rin ang Pangulo na nakaalis si Senador Bato de la Rosa habang nasa kustodiya ng Senado. Nakatutok si Ivan Mayrina. Any question? The Senate is under attack. Mariin ang pag-iit ni Senate President Alan Peter Cayetano na mga tagpong ito nitong nakaraang Miyerkules. Malinaw na pag-atakean niya sa Senado. Pero ang Pangulo, hindi raw kumbinsido. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. And this is also the position of the President, Ma'am. Of course.
Nang humumpa ang tensyon sa Senado sa kalagitnaan ng gabi, nawala si Senador Bato de la Rosa. Sa huling pangyayari, patungkol dun sa di umano na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga. Sinabi po yun ng Pangulo that he is disappointed with how Nung things are turning out. nagkaroon po ng meeting, inalam niya kung anong pangyayari at makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Hindi sa cabinet secretaries, kundi sa pangyayari sa Senado. Ang utos ng Pangulo hindi muna arestuhin si De La Rosa at hihintayin ang desisyon ng Korte Suprema sa kanyang petisyon para pigilan ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Pero nagbabala ang Department of Justice na arestuhin siya kung magtangka itong lumabas ang bansa. Panawagan ng palasyo kay De La Rosa. Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyo ang ICC at katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. Sa mga senator judges naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpaalala ang palasyo. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, wag sila magsilbi, katulad na sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Itinilagang bagong kalihim ng Department of Budget and Management si Kim Robert De Leon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, papalitan ni De Leon si outgoing Secretary Rolando Toledo na may lilipat sa Government Service Insurance System o GSIS. Bukas inaasahang manunumpa ang bagong DBM Secretary. 32 taong gulang siya at pinakabatang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ayon po yan sa palasyo. Dagdag ni Castro, bukod sa pagiging public servant, nakilala sa kanyang galing sa fiscal management, organizational reform at digital transformation si De Leon. Mga kapuso, sa kabila ng mga pag-ulang nararanasan sa ilang bahagi ng bansa, matinding init pa rin ang naramdaman sa ibang lugar. Pinakamataas ang heat index kanina sa Sangley Point, Cavite na umabot sa 45 degrees Celsius. May git 30 lugar pa sa bansa na nakapagtala ng damang init na nasa danger level. Mainit pa rin bukas pero may tsansang maulit ang mga pag-ulan. Easterlies at Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang makaka-apekto sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa ilang bahagi pa ng Mindanao. Bandang tanghali at hapon, may kalat-kalat ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon. May heavy to intense na ulan sa Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Mindoro provinces. Posibleng magpatuloy o maulit yan sa gabi. Uulanin din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan sa Samar at Leyte provinces, Antique, Barm at Soc-Sargen. Sa Metro Manila, posible pa rin ang localized thunderstorms bukas, kaya magdala ng payong kung may lakad. Samantala, kung may nagbabadyang bagyo ba? Ayon sa Pag-asa, may isang low pressure area na posibleng mabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong linggo at maaaring pumasok sa PAR sa huling linggo ng Mayo. Patuloy na tumutok sa magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Ngayong tag-init, sumailalim na sa Operation Circumcision ang mga batang nagpalista sa GMA Kapuso Foundation katuwang ang ating volunteer doctors. Laking tuwa ng mga magulang dahil mahal ang operasyon na yan sa mga ospital at sa klinik. Bakasyon ng mga mag-aaral, kaya naman nagsagawa na rin ng GMA Kapuso Foundation ng ating summer project na pinamagatang Operation Circumcision, katuwang ang Philippine Children's Medical Center. Halo-halong emosyon ang nadarama ng mga bata sa pagsailalim nila sa operasyon para maging ganap na binata daw. Ang 15 taong gulang na si Joe, sabay nang magpapa-circumcise kasama ang kapatid na si Junior. Balik-balik po ako naman nagpapa-check up din sa doktor. Kaya hindi ko po sila naasikaso. Kaya ngayon po, nag-opportunity na po namin na. Kabilang din ang apo ni Lilibeth na si Nick. Gusto na raw kasi niyang tumangkad. Sa clinic sa amin is nagkakahalaga ng 1.5 to 1.8.
Ganun po yung last yung gamot pa po. Salamat po sa Kapuso Foundation. Matagal ko na iniintay to. Pero ayon sa doktor, walang kinalaman ng circumcision sa pagtangkad. 7-8 years old sa lalaki, growth period yun eh. May mga pamilya na smaller talaga, hindi talaga tataki. Kasabihan lang po yun. Ang pinaka-importante dito na magagawa ng tuli ay hygiene, malinis. Kabilang sina Josh at Matt sa sumailalim sa libreng circumcision. Masaya. Masaya po kasi birthday ko. Binata na ako. Papasalamat talaga ako. Sa kabuuan, 128 kabataang lalaki ang kabilang sa libre nating circumcision. At sa mga nais na makiisa sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay. Pwede din mag-donate online sa Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee.